Magandang araw, ako nga pala si Binibining Rochelle Ann Buatan at ngayon tatalakayin natin ang tungkol sa nagsasalungatang paniniwala sa pagsasalin ng mga akdang klasika. So ano nga ba ang pagsasalin? Ayon kay Buban 2020, ang pagsasalin ay ang paglilipat diwa sa pinakanatural na paraan ng pagwiwika ng mga pinaglalaan ng mambabasa, manunood o manlilikha. Nang ibig sabihin na hindi lamang salitang isinasalin kundi pati ang diwa, emosyon, kahulugan ng mensahe upang ito ay madaling maunawaan ng mga tumatanggap o ng mga bumabasa. Ang salitang ugat nito na salin ay nagmula sa salitang Javanese na nangangahulugan sa Ingles na to shift, to transfer o to change. Ito ay ang muling paglikha ng isang akda o teksto mula sa sinaunang lengguwahe patungo sa tunguhang lengguwahe. Ano nga ba ang klasikong akda? Ang klasikong akda ay ang isang uri ng panitikan na ang layunin ay maipahayag o mailahad ang mga pangyayari sa paraang payak o karaniwan kung saan ang mga salita ay higit na pinipili upang mas maunawaan ng mga mambabasa. Gayunpaman, ang mga salitang ito ay mas pinipili at masining upang mas maunawaan at mapahalagahan ng mga mambabasa ang nilalaman ng isang akda. Klasista ang tawag sa mga manunulat ng akdang panitikan na sumusunod sa estilong klasiko. Sila ang mga may akda na nagbibigay halaga sa kaayusan, kalinawan, at disiplina sa pagsulat o sa pagsasalin. Ang klasikong akda ay may mga katangiang dahilan kung bakit ito nananatiling mahalaga hanggang ngayon. Una rito ay ang pagiging malinaw. Dapat ang mga salita ay madaling maunawaan ang mga mensahe nito. Pangalawa, dapat ito ay objektibo. Ibig sabihin, dapat ito ay makatotohanan at hindi basta sa opinyon lamang. Pangatlo, dapat ito ay marangal. Dahil sa pagsasalin, dapat ito ay may mataas na pagpapahalagang moral at kultural. Pang-apat, dapat ang mga pangyayari dito ay may pagkasunod-sunod. Kaya, dapat maayos ang daloy ng kwento. Panglima, dapat ito ay simple o payak. Dapat hindi ito magulo o masalimuot ang mga wika. Ika-anim, dapat ito ay matimpi. Dapat may kontrol at hindi sobra-sobra ang emosyon. At ang panghuli, dapat ito ay may hangganan. Dapat ito ay malinaw sa simula at sa wakas. Isa sa mga mahalagang personalidad na may pananaw tungkol sa pagsasalin ay si Ginang Virginia Woolf. Siya ay isang kilalang modernista sa larangan ng literatura. Ayon sa kanya, ang pagbabasa ng mga salin, lalo na ng panitikang Griego, ay isang uri ng kasiyahan, ngunit may hangganan. Para kay Virginia Woolf, ang alinmang salin ay tiyak na hindi makakapantay sa orihinal. Ipinapakita nito na bagamat mahalaga ang pagsasalin, may mga aspeto ng akda na nanatiling natatangi lamang sa orihinal na wika. Sa larangan naman ng pagsasalin mula wikang Griego patungong Ingles, mayroong dalawang pangkat ng tagapagsalin. Ang una ay ang pangkat ng tinatawag na makaluma o Hellenizer. Ang layunin ng pangkat na ito ay maging matapat sa pagsasalin sa paraang mapapanatili ang orihinal na diwa, estilo at katangian ng akda. Para sa kanila, mahalagang mapanatili ang anyo at espiritu ng kanilang pinanggalingang wika. Ayon sa kanilang paniniwala, ang salin ay dapat makilalang salin. Ibig sabihin, dapat malinaw na ang binabasa ay isang salin at hindi mismong orihinal na akda. Ang makabago o modernizer ay naniniwala na ang pagsasalin ay hindi dapat puro literal. Para sa kanila, mas mahalaga na maging natural, malinaw at madaling maunawaan ang salin ng isang akda para sa mambabasa. Ayon kay Robert Browning, ang pagsasalin ay dapat mananatiling literal hanggat maaari. Gayunpaman, maaaring ito ay lumihis sa literal na kahulugan kung ito ay labag na sa kalikasan ng wikang pagsasalinan.
Ipinapakita nito na mahalaga pa rin ang tamang daloy ng wika. Samantala, sina Edward Fitz at Samuel Butler ay naniniwala na kahit ang mga klasikong akda ay dapat isalin sa paraang natural ang daloy ng salita at madaling basahin at unawain ng mga mambabasa sa makabagong panahon. Ayon naman kay Robert Bridges, mas mahalagang ang estilo ng author kaysa eksaktong literal na salita. Para sa kanya, mas nagiging epektibo ang isang salin kung nararamdaman ng mambabasa ang diwa at estilo ng orihinal na akda. Ayon naman kay F.W. Newman na ang pagsasalin ay dapat ito ay ang pagpapanatili ng orihinalidad ng isang akda. Sa kabuuan, ang mga makabago o modernizer ay nagbibigay diin sa diwa, mensahe at karanasan ng mambabasa kaysa sa eksaktong pagsunod sa bawat salita ng orihinal na teksto. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Angel Miss si Imawan at ang aking tatalakayin ngayon ay tungkol sa orihinal na akda at klasikal na akda. Ano nga ba ang orihinal na akda? Ang orihinal na akda ay tumutukoy sa isang likhang sining tulad ng isang libro, tula, dula at iba pang uri ng pagsusulat o sining na gawa sa isang individual. May sariling konsepto at estilo, mahalaga sa pagpapalaganap ng kultura at kaisipang nagbibigay daan sa mga tao upang magbahagi ng kanilang mga sariling karanasan at pananaw sa mundo. Ang orihinal na akda ay isang likhang sining na bunga ng sariling isip, damdamin at karanasan ng may akda. Mayroon itong sariling konsepto at estilo na hindi hinango o kinopya sa iba. Mahalaga ito dahil nagpapakita ito ng kultura, kaisipan at pananaw ng manunulat at nagbibigay daan sa mga mambabasa na maunawaan ang iba't ibang karanasan at ideya ng tao. At ngayon, dadako na tayo sa mga halimbawa ng orihinal na akda. Una ay ang pananaliksik. Ang pananaliksik ay isang uri ng akda na naglalayong makakalap ng datos o impormasyon upang makapagbigay ng malinaw, totoo at makabuluhang kaalaman tungkol sa isang paksa. Gumagamit ito ng ebidensya at sistematikong paraan. At ang pangalawa naman ay ang tala-arawan. Ang tala-arawan ay isang personal na akda kung saan isinusulat ng may akda ang kanyang araw-araw na karanasan, damdamin at mga pangyayari sa buhay. At ipinapakita nito ang personal na pananaw ng mga manunulat. At ang pangatlo ay ang anekdota. Isang maikling sanaysay na nagkukwento ng isang kawili-wili o makahulugang karanasan. Karaniwang naglalaman ito ng aral o mensaheng napupulot ng mga mambabasa. At ang panghuli ay ang sanaysay. Ang sanaysay ay isang akdang nagpapahayag ng opinyon, kaisipan at damdamin ng may akdang tungkol sa isang paksa. Layunin nitong manghikayat, magpaliwanag o magbigay ng pananaw gamit ang lohikal na pangangatwiran. At ngayon, dadako tayo sa akdang klasikal. Akdang klasikal kadalasang nakatutok sa mga tema tulad ng relihiyon, filosofiya at politikal. At ang akdang klasika ay tumatalakay sa mahalagang paksa tulad ng relihiyon, filosofiya at politikal. So ipinapakita nito ang paniniwala, kaisipan at pamumuhay ng mga tao noong sinaunang panahon na hanggang ngayon ay may mga impluwensya pa rin. So ang akdang klasika ay madalas na isinasalin mula sa orihinal na wika tulad ng Latin, Grego at Espanyol. Karamihan sa mga akdang klasika ay nagmula sa mga sinaunang wika tulad ng Latin. O yung sinabi ko kanina, tulad ng Latin, Grego at Espanyol. So isinasalin din ito ang mga ito upang maunawaan ng mas maraming mambabasa at mapanatili ang mahalagang ideya ng nakaraan. Akdang klasikal, ang layunin nito ay ang maunawaan ang mga kaisipan ng mga nakaraang panahon at mga konsepto sa relihiyon, filosofiya at politikal. So, ang layunin talaga ng akdang klasikal ay ang maunawaan ng mga mambabasa ang kaisipan at konsepto ng mga nakaraang panahon. So, ang akdang klasikal ay nagsisilbi itong gabay sa paghubog ng pananaw tungkol sa relihiyon, filosofiya at politiko sa kasalukuyan. At ngayon, dadako na tayo
sa classical versus original. So, ang akdang classical ay madalas na isinasalin mula sa original na mga wika tulad ng Latin, Grego at Espanyol. So, ang akdang klasika kadalasan nakatutok sa mga tema tulad ng relihiyon, filosofiya at politika. So, ang akdang klasika pala ay may mga sinaunang akdang nagmula sa wikang Latin, Grego at Espanyol. So, karaniwan din itong tumatalakay sa mga mahalagang paksa tulad ng relihiyon, filosofiya at politika na humuhubog sa kaisipan ng mga tao. Akdang klasika nagpapakita ng mga paraan sa pagpapahayag na hindi na ganoong ginagamit ngayon. At ang akdang klasika, ang layunin nito maunawaan ang mga kaisipan ng mga nakaraang panahon at may mga konsepto sa relihiyon, filosofiya at politika. So sa akdang klasika ipinapakita din ng akdang klasika ang mga paraan ng pagpapahayag na hindi na karaniwang ginagamit sa kasalukuyan. So layunin din itong ipaliwanag at ipaunawa ang mga ideya at paniniwala ng mga tao noong sinaunang panahon. At ngayon dadako tayo sa orihinal na akda. Ang orihinal na mga akda nakasulat sa wikang naintindihan ng mga mambabasa nito sa kasalukuyang panahon. Orihinal na mga akda kadalasang nakatuon sa mga tema at usaping may kinalaman sa pang-araw-araw na buhay tulad ng pag-ibig, kaibigan at pamilya. So ang orihinal na akda pala ay sinusulat sa wikang madaling maunawaan ng mga mambabasa sa kasalukuyang panahon. Karaniwang itong tinatalakay ang mga karanasan sa pang-araw-araw na buhay tulad ng pag-ibig, pamilya, at magkaibigan. So, orihinal na mga akda may natural na paraan ng pagsasalita at pagsulat sa kasalukuyang panahon. Orihinal na mga akda layuning maunawaan ang mga pang-araw-araw karanasan at mga kaisipan na makatulong sa kasalukuyang buhay. So, ang orihinal na mga akda ay may natural at modernong paraan ng pagsusulat at pagsasalita. So, ang layunin talaga nito ay ang may pahayag ang damdamin, kaisipan at karanasan ng mga tao na may kaugnayan sa kasalukuyang buhay at lipunan. So, dito lang nagtatapos ang aking talakayan. Maraming salamat at uulitin ko, ako nga pala si Binibining Angel Mi, si Imawan. Maraming salamat.